May baguhan. Good afternoon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Lahat ba tayo pinagpala? Amen. Ang lahat ng pinagpala ay pumalakpak ng marami. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Alleluia! Hallelujah. 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 Alleluia! Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta na ang anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. Blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagway. Amen. Sister Mona, kumusta ang isang simana sa pagtrabaho mo sa amo mo? I'm so blessed. Ngayon, nandito tayo at tayo po ay pinagpalang hapon po sa atin lahat. Sister Mona, babatiin din natin ang ating mga kapatid sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Kumusta ng ating mga sisters dyan? Pinagpala ba rin din? Amen. May baguhan ba tayo? Darating. Okay. Mayroon? Traffic po, na traffic. Okay. Ang lahat magpumalakpak ng malakas para sa ating Panginoon na si Yahweh El Shaddai. Amen po. At dadaan na lang tayo sa ating sharing portion. At sino ang pinagpala, ipapatuo para sa ating Diyos na buhay, ipatatuo ang ating mga ang kabutihan na binigay sa ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Sino ang unang magpatutuo? Sister Mona. Lahat ay pumalakpak para kay Sister Mona. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai sapagkat hindi niya akong iniwan at noon magpakailanman. Sapagkat last year po, sunod-sunod po nawala yung mga pinsan ko kasi may mga sakit sila, cancer, pero mas pinili ko po naging matatag kasi tanggapin ang katotohanan na ang buhay natin ay isang hiram lamang. At lagi natin tatandaan na kahit man mawala man sa atin sa kanila, pero lagi natin naibigay ang pagmamahal sa kanila at paano tayo tumulong at sa kabila ng mga naranasan at nararamdaman at masasakit na naramdaman natin. At bilang isang, nandito po ako, mission ko po na naging workers at natutunan ko po na maging more patient po talaga at mapagmahal sa kapwa at matulungin. Kasi po, last week po, may nagbigay po sa akin ng blessing po at nagpapasalamat po ako, nabigla po ako kasi binigyan po niya akong, ang sarap palang pakinggan yung naramdaman na hindi man ako lagi nagbibigay, pero may nagbigay po sa akin, nasarap talang pakiramdam po. Lagi ko po tinatandaan kasi yung tito ko, 3 beses po siya nasa ICU po. Last week po nakausap ko po siya, sabi niya sa akin na, Ning, andito po ako sa bahay ninyo. Natuwa po ako kasi hindi ko po talaga akalain na last year po dinadasal ko po na, Lord, sobrang sakit na itong naramdaman ko. Isang pinsan ko naman na mawawala sa akin. Ang sakit na po na hindi ko naman po makikita silang ulit na hindi ko Lord, bigyan mo po ng signs po, Lord, na sana makatayo po yung tito ko. Yun po, last week po,
Gumaling po siya at pasalamat po kay Yahweh El Shaddai na siya ang tunay na dakila at katapatan na kahit anumang nagawa kong kasalanan, nobody perfect ang inaamin ko sa mga nagawa ko. Answer prayer po ako, Lord, na gumaling po yung tito ko at ngayon po nakalakad po siya at kahit sa isang lugar po, kahit anong lugar po, napuntahan po niya at nagawa po niyang mag-tour. Amen po. Amen. Kaya tapat tayo magdasal at tapat tayo sa ating Panginoon upang ang lahat ng mga pagpapala at blessings na binigay ni Lord sa atin ay matatanggap natin. Amen po ba? Amen po. Sino pa? Mayroon pa ba? Sister Emelda. O, palakpakan natin si Sister. Praise God. Nagpapasalamat lang po ako ngayon dahil ngayon po ay Independence Day. And then, nung umalis ako sa Pinas, 1998, that was 100 years anniversary. And then ngayon, it's 127. And 27 years na ako dito. Thank you, Lord. Thank you Sa po. isang amo lang po. Thank you, Sister. Ang daming blessings Amen. na natanggap ni Sister Emelda. Basta magtiwala lang tayo at manalig lang. Sapagkat si Yahweh El Shaddai ang tunay na kabutihan at tunay na pag-ibig sa atin. At lagi natin tatandaan, sapat na sa Kanya at sapat na sa atin na hindi tayo iiwanan. Amen. Amen po. Lahat ng bagay po ay temporary lang sa mundo, pero ang pag-ibig ni Lord ay hindi magbabago. Magpakailanman. Amen po. Okay, tumayo na ang lahat. At dadako na po Patuloy tayo tayo sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating sa pamagitan Diyos na buhay, ng sa ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. sa panguna ng opening prayer ni Sister Nori at sa ating Brother Bai sa pagpahayag ng mabuting balita. Amen. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, aming mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos sa mahabagin, mapagmahal. Salamat po, Ama, sa buhay, kalakasan na patuloy mo pinagkakalob sa aming lahat, pati na po sa aming mga pamilya. Salamat din po sa buong sanlinggo na kami iningatan mo, binigyan ng kalakasan upang magampanan namin ang mga tungkulin namin. Mapagpalaan mo po, Ama, ang lugar na ito. Samahan kami ng iyong mga libo-libong mga anghel upang sa aming pagpupuri at pagsamba ay walang makagambala. At pagpalaan mo po, Ama, ang mga tumagon sa iyong panawagan. Ngayon pa lang po ay tinugon mo ng aming mga kahilingan ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalaan mo po ang mga workers. Nawa po, Ama, ay bigyan mo kami ng pusong maunawain, mapagpahal at lagi kaming may kasiyahan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo. At pagpalaan mo rin po ang aming mga choir, manunugtog. Pagpalaan mo kanilang mga tinig, ang kanilang mga awitin, nawa po, Ama, makarating ito sa iyong luklukan, ng kalugod-lugod sa iyong pandinig. At pagpalaan po ang aming kapatid na sinugo upang maghayag ng mabuting balita. Lagi mo siyang iingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, at bigyan mo po, Ama, siya ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maipahayag niya ang iyong mga salita ng ayon lang sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Ama, ang mga salita mo na iyong pinadalas upang aming mapakinggan. Nawa po, Ama, ang lahat ng ito'y tumimo sa aming mga puso at gamitin namin sa oras-oras ng aming buhay upang kami mamuhay ng ayon lang sa iyong kalooban. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa dakila, makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak na si Jesus, kasama ang banal mong Espiritu Santo na siya naghahari noon, ngayon magpakalanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Isang malakas po na palapang para sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, ihanda po natin ating mga sarili. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Lahat po tayo tumayo. Damin po natin ang presensya ng Panginoon sa atin. I have tasted and I see that you are good. Ayan, mga kapatid, handa na po ba tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai? Dahil tayo ang ipinili at hinirang ng ating Panginoon, ibigay po natin ang pinaka-the best na napapuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen? Dahil tayo po ay mga army ng Diyos. Amen? Kaya ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen? Lahat po ay pwedeng sumayaw. Amen? Lahat sumayaw! Ibigay ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen! Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Pinipuno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Pinipuno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo'y mga binibinirang tinuturuan ng kabutihan upang magiging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban, nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kami magnificent army ng Diyos. Magnificent army ng Diyos! Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pakikibaka. Pinipuno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo'y mga binibinirang tinuturuan ng kabutihan upang magiging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban, nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Amen. Wag po tayo umayaw sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos.
Huwag po tayong manghihina dito sa loob ng simbahan. Amen po ba? Ayan. Mga kapatid, patuloy po tayong magpuri sa ating Yahweh. Yahweh El Shaddai. Bearer of sins, blessed. Bearer of sins, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearing my curse, you set me on high. I see grace, sit by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. I see your peace, wonder for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. I see grace. We give you praise. We give you glory. We give you honor. We magnify your name. Hallelujah.
Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. through your words and then They just could not understand. your most awesome Some word was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. age To age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Praise the name of the Lord. Glorify your name of Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Sabi mo, Lord, unahin ka namin at unahin mo rin ang aming pangangailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, we praise you, we glorify your name, O Jesus. I acknowledge your presence na nandito ka sa aming kalagitnaan dahil pangako mo yon sa Biblia sa Matthew 18:20. Pagpalain mo ang aming pag-aaralan ng iyong mga salita na magbibigay kalakasan, magbibigay buhay sa amin, magbibigay kagalingan sa mga may sakit, magbibigay pag-asa sa mga taong naroon sa kakawalan ng pag-asa. I-bless mo rin, Lord, ang bansang Pilipinas. Naway ang lahat ng tao ay makapokus sa iyo, hindi lamang sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pagpalain mo rin ang lahat ng thirsty group sa kanilang patuloy ng paglago ng number sa iyong kaharian. Ito'y aming inaangkin na sila ay mapagpala mo, maging ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga employer. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo. ay narito na, dahil Lakas ang pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Ng Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya.
Palapakan natin si Lord. Yung palakpak na yan, para ba kay Lord yan? O, lakasan mo. Give the best to the Lord. Taas ang kamay, yan, ganyan. Sabi mo, hi, El Shaddai. Hallelujah! Yeah! God is good! All the time! Amen. No? Alam mo, ang ating topic ngayon ay na papanahon, no? Sabi dito, yung Matthew 6:33, nababasa lang nyo yan, pero hindi binigyan ng aral kung anong mayroon doon. Yan ang ating ngayon, pagdinilayan. Ang topic po natin ay be concerned above everything else with the kingdom of God. No, sa ibang translation, ang sabi dito, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. No? Unahin mo ang Diyos, ang kanyang katuwiran, at ang kanyang kabanalan, at yung mga pangangailangan mo, idaragdag na lamang ng Panginoon. That's right. Yung idaragdag, hindi na babawasan. Yung iba, bawas na, nawala pa. Ito ngayon pagdinilayan natin. Lahat na mamakinig nito, yayaman. Amen. Bago dumating ang 2026, yayaman kayo lahat. Yung sigaw na yan, hindi yayaman yan. Amen! Isipin mo, yayaman ka na. Amen. Hindi yan sigaw ng mga yayamanin. Sigaw ng mga hindi naniniwala. Totoo ba yan? Amen? Pero tuwang-tuwa ako dun sa mga blue guard natin, blue ladies. Ganda na lang uniforme. Okay. Huwag kayong dumikit sa akin, baka magkamalang kayong PSG ko kayo, ha? Okay. Alam mo, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, dapat masaya. Kasi yung mga malulungkot na kasimangot, hindi tatanggapin ang salita ng Diyos. Okay. Our reading from the book, the Gospel of St. Matthew chapter 6, verse 31 up to 34. Okay? So, do not start worrying where will my food come from, or my drink, or my clothes. These are the things the pagans are always concerned about. Your Father in heaven knows that you need all these things. Instead, be concerned above everything else with the kingdom of God and with that He requires of you. And He will provide you with all these other things. Itong verse 34, maganda sabi niya dito, no? So, do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to troubles each day brings. Sabi sa ating sariling wika, mga kapatid ko, sa Panginoon, tingnan natin, sabi niya dito, maganda yung sinabi dito ng ating Panginoon sa sarili nating wika. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, yan, iinumin, at daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito, ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat
ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag niyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ito po ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Salamat sa Salamat sa Diyos. Diyos. Hallelujah. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasi takal ng kabundukan, di magigiba. Si Yahweh, Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Kasi takal ng kabundukan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. asa, Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. kantay lahat. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, Pag-asa pag-asa, ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. ulitin natin. Si Kristo, si Si Yahweh, Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa pag-asa, ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasi tatag ng kabundukan, di magigiba. Sabi ng iba, Kristo ang sandigan. Alam mo, dapat yan, oh. Si Kristo ang sandigan. Sandigan, nakaganon. Yung likod ng isa, likod mo, nakaganon. Ha? Alam mo, 1980s pa yung awitin na yan. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Okay. Mahalaga po yung nagpa-participate ka eh. Hindi lang, si Kristo ang sandigan. Amen? Amen. Okay na. Ulitin ko. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Amen. Palapakan natin si Lord. Yung mga political dynasty, magigiba rin yan? Ha? Pag nagsawa na ang tao, mawawala na yan. Pero si Kristo, matapos magwakas man ang mundo, hindi magigiba pag nakasandal ka kay Kristo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Alam mo, si Brother Jeffrey, hindi ako naghihingi sa kanya, ito kantahin mo ha, kasi matindi ang discernment yan. Pag sinabi, Tay, ano ang subject? O ito. O hanapan din niya kaagad yun. Happy birthday! Okay, magsiyo po tayo. Ha? Kaya mag-akay pa kayo. Wala si Jumalda.
Ha? As Taiwan. Oh, yun ang kapartner ko lagi papunta sa opisina, si Jumalda. Sabi niya, ang pangalan ko, Brother Bay, bilang lang sa daliri. Jumalda. Okay. Anong sinabi ni Lord? Don't worry. Sabi mo, don't worry. Be happy. Alisin natin yung mga worry-worry na yan. Yung mga alalahanin. Ha? Ang mga tao, pag malaging may alalahanin, naniguwang na, kumukulubot yung mga mukha, kumukulubot yung balat. Oh. Si Brother Bay, ang balat ko, hindi balat senior. O yun, oh. Oh. Ha? Maghanap kayo ng kaedad ko, mga kulubot na ang balat noon. Ha? Bakit? Ang worrying, yung pag-aalala, mabilis nakakatanda. Alam mo kung bakit? Pag ikay nagwo-worry, una, nakapikit ang mata mo, pero hindi ka nakakatulog. Na-experience niyo yun? Para bang buang, no? Nakapikit ang mata, hindi nakatulog. At ang taong nagwo-worry, walang peace of mind. Ha? Isipin mo, Huwebes ngayon, iniisip mo na, saan kaya kukuha pambili ng bigas bukas? Ha? Huwag mo nang isipin yung para sa bukas. Don't worry about tomorrow. Amen? Amen po ba? Huwag mong isipin yung wala pa sa kamay mo. Ha? Binuworry mo yung bukas. Hindi mo naman alam kung baka sa gabi mamamatay ka na eh. Tapos nag-worry-worry ka pa. Ha? Amen? Anong sinabi ng Biblia? Ha? Doon sa verse 32, huwag niyong kayong mabalisa tungkol sa pagkain, sa damit, ha? Sa inumin. At sinabi ng Diyos, ito ang ginagawa ng mga pagan, mga pagano. At ito ang mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong ialala yan, sapagkat alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong mga pangangailangan. Ano ang utos niya? Unahin mo siya. Put God first. Bakit siyang unahin natin? Saan ba nanggaling buhay mo? Sa Kanya. Dapat unahin mo siya. Saan nanggaling yung trabaho mo? Sa Kanya yun. Saan nanggaling yung asawa mo? Saan nanggaling yung anak mo? Saan nanggaling yung bahay mo? Saan nanggaling yung kotse mo? Sa Kanya. Saan nanggaling lahat ng hawak mo? Galing sa Kanya. Wala tayong hawak sa mundong ito. Ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay. Kaya sinabi ni Lord, anak, unahin mo ako. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Idaragdag ko sa iyo mga kulang. Kayong mga tao na inuuna nila ang kanilang buhay at nag-aalala ang tawag sa kanila, kulang-kulang. Alam mo sa Bisaya, pag sinabi doon, bakit? Di ka mapakali, parang kulang-kulang ka. Amen po ba? Parang kulang-kulang. Ano yung kulang-kulang? Wala. Alam mo, pag inauna mo ang Diyos, ito ang unang maramdaman mo. Bahala ka na, Lord. Into your hands. Ipinaubaya ko sa iyong mga kamay ang aking problema. Sabi, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Whoa!
Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Oh, di magsaya ka. Amen? Pero maganda magsaya. Sumasayaw ka sa pre-meeting kasi ito yung tawag dito, ito yung tamang venue. Kasi pag nagsayaw ka doon, sumaya ka sa kwarto mo, nasilip ka ng amo mo, sabi ng amo mo, pauwiin na ito, ito, siraulo na to. Oh, that is not tamang venue. Ang problema, ang tamang venue dito dinadala sa gawain ng Panginoon dahil nandito ang Panginoon. Amen po ba? Sumayaw ka man dito, umindak ka man dito, sumigaw ka dito, walang problema dahil yan ginagawa mo para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya pinapayuhan ko yung iba, no? Yung may mga problema, pumunta kayo dito sa gawain ng Panginoon. Yung pre-request nyo, yun ang kasagutan. Love letter yung kayo, Dear Lord, tulungan mo naman ako. Oh, isipin mo. Habang nagsusulat ka dyan, nanonood yung mga anghel sa likod mo. Uy, matindi pala problema to. Ha? Iniwan pala ng apam niya. Uy, problema nito. Ha? Hanggang liig na ang utang nito. Ha? Alam mo, bawat yung mga sumusulat yan, ang anghel ng Panginoon nandito, nakatingin yan sa sinusulat kasi mahalaga sa Diyos yung pre-request. Amen po ba? Magugulat ka na lang, oh, dumating na pala. Oh, that is the time to thank the Lord. Kaya mayroon tayong mga patutuo dito. Pag dumating ang blessing ninyo, huwag ninyong i-stack yan. Agad-agad kayo magpatutuo para mag-glorify ang pangalan ng Diyos. Once na ikaw nagtitestimony sa kabutihan ng Diyos, gino-glorify mo ang pangalan ng Diyos. Oh, tingnan niyo ang logic. Meron kang anak. Humingi ng bisikleta. Tapos yung tatay, sinundo yung anak niya naglalaro. Inaabutan niya yung anak niya, pinagmamalaki yung tatay. Alam mo, ang daddy ko, napakabait. Bakit? Binigyan ako agad ng aking request, yung bisikleta. Hindi kayo natutuwa yung tatay? Ay pinagmamalaki ng anak mo yung tatay mo. Sino ba tatay mo? Si Yahweh El Shaddai. Ano ka ba? Anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos mayaman kasi tagapagmana ka ng lahat ng kayamanan ng iyong amang nasa langit. Amen po ba? O ano sabi ng tatay? Anak, tandaan mo to. Paglaki mo, bibigyan kita ng BMW. Kasi ang tatay gusto niya give the best sa anak. Alam mo, ang mga tatay, pag marunong na mag-drive yung marami akong mga kaibigan ng mga bilyonaryo. Hindi naman humingi yung mga anak nila. Alam mo ang sasabihin nila ng anak nila? Dad, mag-aaral ako ng sa driving school. O, hindi pa humihingi yung anak, alam na ng tatay, kailangan to ng sasakyan yung anak ko. O, tandaan ninyo, sa driving school, nandoon ang category. Pag mag-enroll ka doon ng license, driving school, pag ang sasakyan mo ay BMW ang ipagagamit sa iyo. Kasi mag-aaral ka nga ng driving eh. Kung ang sasakyan mo Fortuner, ang pag-aralan mo sa driving school, Fortuner. Naintindihan niyo? Alangan Toyota yung pag-aralan mo doon yung sasakyan mo ay Isuzu. Pambira naman kayo. Amen? Pag ikaw ay nag-aral, ka ang sasakyan mo, Bitik. Bitik
Akala mo, Bitik Honda. Bitik Clita pala. O, di panjak ka. Palapakan natin ang Panginoon eh. Mag-ingat kayo sa Bitik ka. Sabi ng isa, Brad, anong sasakyan mo? Bitik. Kung mahal ng Bitik Honda, Bitik, milyon yan. Mura lang, sir, 18,000. Bakit? Hindi naman Bitik, Bitik Clita. Ay, nako, Diyos ko po. Okay. Pinasaya ko lang kayo eh. Sino may problema sa inyo dito? Yung taong walang problema, yun ang maraming problema. Yun ang delikado. Lahat ng tao sa mundo, bata, matanda, ay may problema. Ang taong walang problema, sinungaling yun. No? Amen po ba? Ngayon, pag may problema ka, kalimutan mo yan. Pag nandito ka sa gawain ng Panginoon, kailangan buhay ang diwa mo, buhay ang pananampalataya mo, physically present, mentally, spiritually present dapat para buhay ang iyong pakikinig. Okay. Anong sinabi dito? Ang kinuha po nating verse ay ang verse 33. Ang sabi po dito, instead be concerned above everything else with the kingdom of God. So, sabi dito, the biblical verse that emphasize prioritizing God's kingdom. In Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. O yun. Yun na yung sinasabi dito. Na yung translation sa ibang version, yung iba naman, seek ye first the kingdom of God. Mayroon naman sa iba, put God first. Ang ginamit naman dito, be concerned above everything else with the kingdom of God. So yung kingdom of God, tandaan ninyo, kung saan may kaharian, walang kaharian na walang tao. Ano yon? Lahat ng kaharian ay may mga tao. At ang mga tao hindi pababayaan ng hari. Ang sabi ko noon, nung nandun ako sa Brunei, sabi ko, bakit ang mga Bruneian hindi nagtatrabaho? Hindi na kailangan, Brad. Ang supply ng pagkain, bahay, inumin, lahat, binibigay ng hari. Yun ang pagkakaiba ng presidential at saka kingdom. Ngayon, sabi ko, bakit ganun? Magtatrabaho ka pa, brother. Libre yung kuryente, libre pag-aaral namin mga anak, lahat libre. Tapos, ang Brunei lumulutang sa langis. Amen? Pinakamayamang hari yan, si King Bulkiah. Alam mo ba kung ilan lang ang Brunei yan? 300,000 lang ang pure na taga Brunei at lahi ng Bruneian. Sa dami ng pera ng Brunei, hindi ba na kaya supplyan yung 300,000 lang? Ang Pilipino doon, magulat ka. Ang Pilipino ay, nung nandoon ako, tinanong ko yung Consul General, kasi mahawak ng 29,000. Kaliit na bansa. Ang Pilipino, 29,000. Alam mo sabi sa akin? Brad, walang katulong dito. Professional lahat.
yung pong 3 palasyo ni King Bolkiah, lahat po yan, halos karamihan ay Pilipino. Teachers, karamihan, mga Pilipina. Ha? Kasi, mapagkatiwalaan. Yung isang kapatid natin, si Sister Prissy, siya ang nagpalaki kay Prince Jeffrey at saka yung prinsesa. Siya ang mayordoma ng palasyo. Oh? Diyos ko po. Kaya mga Pilipino, kahit saan ka pumunta, number 1 ka. Ang katulong ng mga Pilipina, ang isang Pilipinang katulong katumbas ng 3 Indonesian at Thailander. Lahat ng caregiver na pinakamarami nag-aalaga sa buong mundo ay ang Filipino caregiver. Ang mga ospital, kahit saang bansa sa buong mundo, mayroong Pilipina, mga nurses. Ang mga seafarer natin, pinakamagaling. 1.5 million ang seafarer sa buong mundo. Kaya nga ang Pilipina. Ngayon, sino ang pinaka-kwan sa economy sa buong mundo? Magkaroon man ng global economic crisis, ang Pilipinas hindi po pwedeng bumagsak. Bakit? Yung ibang mga bansa, wala silang mga taong pupunta sa iba't ibang bansa. Ang Pilipino, ang remittance lang ninyo, nung nabasa ko nung isang taon ay $38 billion. No? Oh. Kaya kahit anumang kwan ng buong mundo, kaya ang Pilipinas mahal talaga ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng bansa sa buong mundo, pinasana nila ang mga batas na galit ang Diyos. May divorce na sila, mayroong same-sex marriage yung iba't ibang mga bansa, mayroon silang death penalty, mayroong ang dami mga euthanasia, ang dami mga batas nila, tayo sa Pilipinas. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Kaya mga Pilipino, tuwing mayroong mga batas, ang mga reliyoso, ang mga Katolik, ayaw na ayaw nila niyan. Amen po ba? Kaya protektado tayo ng Diyos. Kaya mga Pilipino, ang tawag po sa mga Pilipino, kung ang Pilipino ay 13 million around the world, all of this considered as a missionary. Dahil yung salita ng Diyos, yung nabinyagan tayo sa Pilipinas as a Christian, yung napakinggan natin sa misa, sa mga prayer meeting, sa YouTube, sa dala-dala natin yan sapagkat yung pong napakinggan nating salita, sinabi ni Lord, ang mayroon bibigyan pa, ang kakaunti kukunin pa at ibigay sa mayroon. Yan ang bintahe ng mga taong inuuna nila ang Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang mga taong kahit saan sila, kasama nila ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Isipin mo yung isang sister, pinagpala ng Diyos. Gumaling agad yung amo niya, nag-miracle ang Panginoon. Okay, binigyan siya ng kimchi. Ano yung kimchi? Regalo. Hindi lang maliit. Hindi ko lang sasabihin kung sinong pangalan. Kaya yung sisigaw ko dito ng ikapo, sipin mo, mag-iikapo ka ng $25,000. Aba, ibubulsa mo na lang yan kung hindi ka tinablan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi ko sa inyo,
Yung mga nag-iikapo, hindi ang kabawasan sa savings mo. Ha? Kasi binabalik yan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Amen po ba? Yun. Ha? Alam mo yung kingdom of God is the kingdom of love. Ha? Kingdom of God, the kingdom of peace, the kingdom of love, the kingdom of justice. Kaya don't worry kung napagkaitan ka ng hustisya sa mundong ito, mayroon tinatawag final judgment. Walang makakalusot sa Panginoong Diyos. Amen? At hindi lang yon. The kingdom of God is the kingdom of righteousness. Hindi makapasok doon ang mga corrupt. Hindi makapasok doon ang mga magnanakaw. Hindi makapasok doon ang mga masamang tao. At hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos, pure, holy. Kaya sinabi ni Lord, be holy because your Father in heaven is holy. Kayo, nahuli na kayo ni El Shaddai, kaya holy na kayo. Sabi mo sa katabi mo, nahuli ka na ni El Shaddai. Amoy anghel ka na. Amoy anghel na. Palabakan natin ang Panginoon. Woo! Amen! Amen po ba? Alam mo, yung word na nagsisikap, wala naman talaga taong makasunod ng perpekto eh. Pero makita lang ng Diyos na nagsikap ka. Sapat na sa Panginoon yun. Kasi pwede namang gawin kanyang righteous. Kasi makapangyarihan siya. Amen po ba? O, sabi niya diyo, ngunit pagsumikapan ninyo. O, ang ginamit na salita doon sa Tagalog is about pagsumikapan. Hindi naman yung iba naman, sa sobrang banal, nang hahatol na ng kapwa-tao. Ang tawag doon, ang tingin sa sarili, siya lang maliligtas. Ang reliyon lang niya maliligtas. Ang tawag doon, mga self-righteous. Amen po ba? Maliligtas tayo sa biyaya at grasya lamang ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Okay. Number 1. How do I seek God's kingdom first? Number 1, sabi dito, to seek God's kingdom first, we must prioritize His concern over our own. The word prioritize. Ano ba talaga ang priority mo, Day? Dong? Ako, alam ko ng priority ko. In almost 42 years to preaching the gospel around the world. Pag sinabing mission, kaya kami may dalang mission order. Sundalo, obey before complain. Sundalo rin ako kasi chaplain ako eh. No? Obey before complain. Kaya na mag-complain ako kay Brother Mike sa Singapore, Sir, 2 years na ako, uwi na ba ako? Sabi niya, sino sabi sa'yo uuwi ka? I-extend nyo ulit si Brother Bay ng 1-year visa. Naku, Ginoo ko, naka3 taon ako doon. Kaya sabi ko, Lord, di na ako magko-complain. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Amen po ba? Ay, nako. Yung priority mo, una, siyempre may amo ka. Kaya lang binigyan ka na ng amo mo ng kalayaan. Na yung day off mo, wag mong sayangin. Huwag kang punta kung saan-saan. Baka mamaya ganun-ganun ka pa sa club. Ay, sus! Masasayang ang iyong day off. Amen po ba? Alam mo ba yung mga tao na sisimba sa umaga, tapos nagmamadali,
May usapan pala doon, kunting kasayahan, magsaya-saya. Oh. Ngayon, alam mo ang tawag sa iyo? Sakang. Naglalakad ka ganun, no? Bakit? Ang kabilang paa sa kingdom of God, ang kabila sa mundo. Aba, napakasarap maglakad ng, tawag doon. Oh, walang hindi ka sakang. Diretso ang lakad. Amen po ba? Yung tamaan, sana mabukulan. Amen po ba? Hindi pwede yung half-half. Half-hearted. Tingnan mo nangyari sa asawa niya, no? Ni Lot. Naging haliging asin. Oh, gusto mo malaman na ang asin nilagay na sa katawan mo? Umiyak ka, tikman mo luha mo, maalat. Yung sipon mo nga, pag gano'n mo, maalat pa rin ang sipon mo. Yung ihi mo, inumin mo, maalat pa rin. Bakit? Sinabi ni Lord, mga anak, binago ko na kayo. Inilagay ko sa inyo ang asin, ang alat, para maalaala ninyo na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang na, wala na ang dati niyang buhay, siya'y bagong-bago na. Palapakan natin si El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ayan. To seek God's kingdom first, we must prioritize His concern over our own. This means repeating from self-centered living. Yung salitang self-centered, ikaw lang. Ikaw lagi ang tama. Alam mo yung mga taong self-centered? Akala mo, yung iba wala ng tama. Siya lang ang tama lagi. Tatamaan ka dyan. Amen po ba? Dapat Christ-centered. Kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, i-priority mo ang Diyos bago sa lahat ng bagay. Amen po ba? At sinabi dito, and the dedication our lives to God, purpose. Ang buhay mo daw, i-dedicate mo sa Diyos for a purpose. By doing so, we become influencer for Christ rather than being influenced by the world. Ang salitang influencer, kung marami kang kaibigan, dapat ma-influensyan mo sila kay Kristo, hindi sa mundo. Amen? Amen po ba? Nakita na ninyo? Ang tagapag-akay, ang dami mong kaibigan Bakit hindi mo maaakay yun? Kasi wala silang nakikita sa iyong pagbabago. No? Sabi ng iba, kilala ko yan. Pagkatapos ng pre-meeting, nagchichismis yan. Hindi ka makakaakay pag may makikita sa iyo, hindi ka good influencer. Pero pag ikay number 1, lalakero, babaero, at nakita na yung samahan, nagbago na talaga ito. Pwede ba sumama sa iyo doon sa gawain ninyo? Yun ang good influencer. Amen po ba? Palapakan natin si El Shaddai. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Yung bad influencer, yung pong mga tao na nagyayaya sa mga bagay na makamundo. Uunahin nila ang kaligayahan, uunahin nila ang mundo bago ang Panginoon. Ano yon? Sikan prioritize mo lang Panginoon. Sige. Sabi ni Lord, kukunin ko lahat ng binigay ko sa iyo. Amen? Kaya may mga biyaya na minsan napuputol. Amen? Kasi minsan, paminsan-minsan. Kailang going straight. Ang sabi ng Bible, sa Hebrew 10:25,
huwag ninyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na nakita ninyong nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Nandyan na yung sign. Ang lindol, nandyan na. Ang gera. Dito walang gera. Pero pag pumunta ka sa Ukraine, pumunta ka sa Russia, pumunta ka sa ano, no? Hindi nyo ba alam? No? Na itong Southeast Asia, pag naumpisa na dito, lahat kayo uuwi. Amen? Ang Europe ngayon, pag nagbumbahan sila doon ng nuclear, mabubura lahat ng bansa sa buong Europa. Kaya mong salagin yung more than 6,000 nuclear ni Putin? Ay isang nuclear, yung buong Quezon City, bura yan. Ganun kalakas. Amen? Tapos pabanjing-banjing ka pa. Sinabi ni Lord, nalalapit na ang aking muling pagbabalik. At ang solusyon noon, sinabi ni Lord, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa. Lalo na ngayon nakikita niyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Alam mo, sa mundong ito, ang buhay natin ay split second lang, parang aso. Ang 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao. Amen? Aba, ito na. Mangyari man, halimbawa, tayong lahat nandito, kaya nga nung nagtok ako sa Santa Marta sa Israel, hindi na ako nag-expect na makauwi pa ako. Bakit? Nung time na yun, umuulan ang missile. 350 missile from Iran. Mabuti lang nasalag ng Iron Dome. Kung hindi, alam mo ba kung gaano kalaki ng mga missile niya? Kasing laki ng poste ng LRT. Wala yan, maliit lang yan. Amen? Alam ba, purya ano lang ha? Alam ba, dumating yung missile dyan sa itaas, hindi na tayo makauwi. Pati nga yung katawan natin, hindi na rin malaman kung saan pupunta to eh. Pero sabi ni Lord, mawawala man ang inyong physical, kayo'y bubuhayin ko at makakasama ko kayo at hindi na kayo mamamatay magpakailanman, babalik kayo sa immortal. Bakit naging mortal ang tao? Kasi dahil sa kasalanan. Nung tinubos tayo ni Kristo, binigyan niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa eternal. Kaya lang, kung gusto mong makapunta sa eternal life, mamatay ka muna. Kasi yung katawan mo, iiwan mo to. Amen po ba? Amen? Kaya huwag niyong katakutan yung kamatayan. Lahat ng tao na mamatay. Pati presidente nga namatay. Santo Papa nga namatay din. Sino bang hindi mamamatay? Ang importante lang, mayroon kang ginawa sa buhay mo nung nabubuhay ka pa. At yan ang iyong reward. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Woo! Hallelujah. Number 2, how do you truly seek the Lord? Kasi hindi naman lahat ng mga pupunta sa gawain, mga tunay naghahanap sa Diyos. Nakaw! Okay, ito na. This principle, mayroong principle, sabi dito, this principle include humility through fasting, prayer, eminence, intake of word of God, community repentance, obedience, and perseverance as we begin to develop new habit of seeking God. Draw near to us as we pursue Him
He responds with His presence, His blessing, in His power. No? May awitin dun sa, hold me close, let your love surround me. Yung bring near to God. Saan ang portion na yan? Power of love. Power of love. Draw near to God. Alam mo ba ang habit? Sabi dito, mapapalitan, develop new habit of seeking God, draw near to God. Alam mo masamang habit? Katam. Pag ang tao may sakit sa katam, walang asinso sa espiritual, sa material, sa pinansyal, lahat. Kaya pinakamalalang sakit, yung katamaran. Kaya yung salitang katamaran yun. Palapakan natin si Lord, no? Sabi ng isa, hindi mo na ako makadalong, tinatamad ako, sis. Saka na. No? Pag nag-umpisa na ka ng katamaran, habit na yan. Delikado yun. Pag masamang habit na yon, nako, ay siya. Ay masama iyan. Okay? And number 3, patapos na tayo. Number 3, what are the benefits of seeking God? Oh, wow, may benepisyo yan, seeking God. Number 1, benefits of seeking God, you experience God's presence. No? Sabi ni Lord, magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Ang kasunod, humingi kayo at kayo bibigyan. Una po, magsihanap muna. Pag nandoon ka na sa presensya ng Diyos, humingi ka na. Amen po ba? Pangalawa, kumatok ka na at bubuksan ni Lord ang durungawan ng langit. Amen? And number 2, what are the benefits of seeking God? Number 2, when you seek God, you will find Him. Pag ikay naghahanap sa Diyos, ako inyong masusumpungan. Okay. Saan mo masusumpungan ng Diyos? Dito lang. Sa chismisan, sigurado wala doon ng Diyos. Sa sabungan, wala doon ng Diyos. Sa diskuhan, wala doon ng Diyos. Dito mo masusumpungan ang Diyos. Kaya lahat ng mga nakapunta sa simbahan, nagkakaroon sila ng spiritual na kapahingahan. Purihin natin ang Panginoon. Amen? And number 3, benefits. You receive answered prayer. Ang answered prayer, dito mo yan. Kasi dito mo nga sinulat yung pre-request mo eh. Tapos meron ka pang donors, meron ka pang love offering. Sabi mo, Lord, mahal na mahal kita eh. Ito, Lord, makatulong man lang sa iyong gawain, Panginoon, itong $10, $20. No? Pag ikay nag-ikapo, malaki talaga tulong mo sa Panginoon sa gawain niya. Amen? Okay, number 4, you walk in provision. Walk in provision. Ang mga Kristiyano, mayroong provision ng Diyos diyan. Hindi katulad ng mundo. Basahin natin yung Psalm 34:10. Ang sabi po dito sa banal na kasulatan, sa Psalm 34 verse 10. Okay, palakpakan natin ng Panginoon muna, Yung malakas. (34 verse 10), ganito ang sinasabi. Kahit mga leon
ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sinumang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi sila kukulangin. Intindihan mo na? Ang leon nagugutom din. Ang mga hayop nagugutom din. Pati yung pating nagugutom din yan. Kaya tuwa ang pating pag mayroong nalumubog na barko. Nagpipiesta ang mga pating. Amen po ba? Amen po ba? Pero sabi ni Lord, ito ang sasabihin ko sa inyo, ang sumusunod sa Diyos, hindi siya kukulangin. Yan ang provision ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. Woo! Number 5, benefits, your walk and blessing. Sipin mo, lumalakad ka, puro biyaya ang makita mo. Pati yung mga oportunidad, alam mo, hindi ka yayaman sa 100,000. Pag naubos yan, wala na. Pero yung opportunity, diyan ka yayaman. Amen po ba? Alam mo yung opportunity? Yung kumari ko na kaibigan ni Madam Imelda, si kumaring natin Sumer, pinakamalaking exporter ng shell crop sa buong mundo. Buong daigdig. Kaya bilyonarya siya ngayon. Alam mo, galing lang siya sa dagat. Sabi niya, Panginoon, bakit may mahirap? Bakit ako mahirap? Bakit yung iba mayaman? Eh, nandun siya, nakatingin. Eh, daming mga shell doon, nakakalat lang. Sabi ng Panginoon, kung mayroon lang pupulot sa mga shell na yan, yayaman ka dyan. Aba, totoo, Lord. Oh, pinulot niya. Alam niyo ba, mayroong rare na shell na ang halaga, milyon ang isang piraso. Eh, sa kanya, nag-jogging yung Amerikano doon. Nakita yung nakatumpok na shell. Nakita ng Amerikano yung ibang rare na mga shell. Sabi ng Amerikano, okay, I will buy this all. Then, I will give you big money. Your puhunan. Oh, sabi ng Amerikano, sige, lahat ng shell sa Pilipinas, kunin mo, malaki, giant shell o ano, bibilhin ko. Oh, tingnan mo, ngayon, alam mo ang budigan na niyang shell kasi laki ng Walter Mart, SM. Sobrang dami. Sobrang yaman niya. Sabi niya, pre, oportunidad lang. Kasi kung hindi ko pinakinggan yung oportunidad na yun na pulutin ng mga kumakalat, sus, ginoo ko hanggang ngayon, dukha pa rin, mahirap pa rin ako. Ha? Kaya yung blessing, nagkakalat lang dyan. Ha? You walk in blessing. Anong blessing yun? Malay mo, pamanahan ka ng amo mo pag namatay yun. Ambot, say mo. Okay, tayo na kayo. Number 6, you have hope. Kung naroon ka sa kawalan ng pag-asa, ngayon, pag-uwi mo, punong-puno ka ng pag-asa. Oh, hallelujah. Close your eyes, then open your heart to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rabasikiralabakanda. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang
Panginoon, ang salita mo ay siyang matibay na sandalan namin, sandigan. Ikaw ay batong di magigiba, Yahweh El Shaddai. We praise you, Lord, na pagpalain mo ang mga kapatid namin ito, ang Thursday Group, ang kanilang paglago sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan sa Pilipinas, maging ang kanila pong mga employer, pabaitin ninyo, maging ang kanila pong mga financial aspect, yung kanilang physical aspect, spiritual aspect, lahat, Lord, i-load mo ang iyong biyaya at pagpapala sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po aming samutalamin. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanya. Salamat. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Nisan o pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarulusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatikirak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang mga katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Thursday. See you tomorrow sa lower hall. God bless and happy independence. Bye.